We are living in the most intelligent time in history. Yung supercomputers, nasa bulsa na lang natin, yung mga cellphones natin, millions of information can be accessed in seconds. At yung AI, nasa doctorate level na. Even doctorate exams can be answered instantly. Yet, we have more information but more confusion than ever. Ang dami masyadong gumugulo sa isip natin. Depression is rising, moral confusion is increasing, and truth is just becoming an opinion. May kulang. Sabi ng Proverbs chapter 9 verse 10, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding." Why is fear of the Lord so important sa panahon natin ngayon? Ito po ang pag-uusapan natin ngayon sa ating pag-aaral. Samahan niyo po ako sa bago nating series, Lessons from the Proverbs. Kung gusto mong mas maging matalino sa buhay, basahin mo yung Book of Proverbs kasi maraming bagay ang tuturo niya sa'yo tungkol sa practical wisdom about how to live. At ang primary writer ng libro na ito ay si Solomon. Hindi lahat ng Proverbs siya ang nagsulat, pero karamihan dito siya. Pero sino nga ba si Solomon? Solomon was the wisest man during the time. Sa 1 Kings chapter 3, humiling si Solomon ng great wisdom sa Panginoon. Hindi riches, hindi power, kung hindi katalinuhan na nanggagaling sa Diyos. And God gave him extraordinary wisdom. In 1 Kings chapter 4 verse 29 to 34, makikita natin yung ginawa ng Diyos sa kanya. Sa sobrang galing niya, nakapagsulat siya ng 3,000 proverbs, 1,005 songs. He was very famous across ancient Near East, hindi lang sa bansa nila sa Israel. At binibisita siya ng mga hari at maging ng mga reyna dahil napakagaling ng wisdom nito ni Solomon. And Israel became powerful and peaceful during his time. Yung tatay niyang si David ruled in war, puro digmaan. But when Solomon's time came, he ruled in peace. Halos lahat ng bansa kasundo niya. Walang gustong umaway sa kanila. Napakagaling ng tao na ito. He was very gifted but he fell. In 1 Kings chapter 11, nagkaroon siya ng maraming babae sa buhay niya. 700 wives and 300 concubines. 1,000. Grabe, pastor. Probably, ito yung mga tao na nakasundo nila o yung mga bansa na nakikipag-anib sa kanila. Ipinapakasal nila yung mga anak nila. But gayon pa man, naging kahinaan ito ni Solomon and very dangerous ang nangyari sa kanya that he was influenced by idolatry ng mga babaeng ito. His heart turned away from the Lord at hinabol niya ang maraming bagay sa kanyang buhay. He was wise, but he lost the fear of the Lord. Nung sinulat niya yung libro ng Ecclesiastes, medyo matanda na siya. And his final realization in Ecclesiastes chapter 12, ang sabi niya, hinabol ko lahat, ginawa ko lahat, everything is vanity. Tapos sinabi niya sa Ecclesiastes 12 verse 13 to 14, the whole duty of men is to fear God and keep His commandments. Bumalik pa rin siya sa sinulat niya sa Proverbs 1:7 and Proverbs 9:10 na oo nga pala, dapat palang mamuhay ako ng merong takot sa Diyos. Pinatunayan nito na kapag ang tao ay lumayo sa Panginoon, bagamat siya ay gifted, talented, wise, masisira ang kanyang buhay. After everything, this was the conclusion na nakita ni Solomon. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng fear of the Lord? Ang fear of the Lord ay galing sa salitang yira, hindi to takot, hindi terror, but reverence, matinding paggalang at respeto sa kabanalan ng Diyos. Na para bang isang alipin na lumuluhod at ginagalang ang kanyang hari. Naintindihan to ni Solomon kasi siya mismo hari. Sabi niya sa Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Pag sinabi nating beginning, it means foundation. Ito yung pundasyon ng isang matalinong pamumuhay. Ang pagrespeto at pagkilala sa Diyos ang magiging pundasyon nito. It is the foundation of a truly blessed life. Ang sabi ng kultura natin ngayon, the smarter you are, the more credentials you have, the more achievements you have, the better your life will be. There's a certain truth in that, pero bakit hindi naman lahat ng maraming achievements maayos ang buhay? Bakit madaming tao sagana naman pagdating sa kayamanan pero ang gulo ng pamilya? The Bible says, the more you fear God, the better your life. Ito yung stand
ng Bible dyan. It is the fear of God. More than just intelligence, more than just information, more than just those achievements that we have. The more you fear God, the better your life. Because the fear of the Lord anchors you to the truth. Binabalik ka nito sa katotohanan ng salita ng Diyos. It becomes your foundation, it becomes your anchor. Merong paniniwala na ang mundong ito na what's true for you is true. Meron tayo sarili-sariling katotohanan. May kanya-kanya tayong stand. Yung tama sa'yo, tama yan sa'yo. Yung tama sa akin, ito yung tama sa akin. May kanya-kanya tayong version. Pag lahat tayo tama, meron tayong tama. Diba? It will lead to chaos. It will lead to destruction. Dito, tama yung gumawa ng kasalanan na ganyan. Sa'yo, mali. Pero para sa kanila, yun yung totoo. Kaya ang tanong dito, ano ba yung standard? Tayong mga Kristiyano, dapat lagi tayong bumabalik sa tanong na ano ba yung sinasabi ng Diyos sa kanyang salita? Ano ba yung kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon? Ang salita ng Diyos ang magiging angkor o angkla na para bang isang barko para hindi siya tangayin sa karagatan. And the fear of the Lord keeps you grounded in truths. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos sa buhay ko? Ano ba yung disenyo niya sa aking marriage, sa aking identity, sa aking career, sa aking calling, sa aking purpose? Ano ba ang disenyo ng Diyos para sa akin? Lagi tayong babalik sa katotohanan ng kanyang salita. Ni-reveal ni God ang kanyang sarili through His Word. Pagrespeto at paggalang sa Diyos ay pagrespeto at paggalang sa kanyang salita. Pangalawa, ano bang ginagawa ng fear of the Lord? The fear of the Lord puts our life in order. It aligns your life under God's authority. Ang sabi ng Proverbs 8:13, the fear of the Lord is to hate evil. Pag nagkakaroon tayo ng takot sa Diyos, ng paggalang at pagrespeto sa Diyos, ng pagmamahal sa Diyos, at inuna natin siya, ang Panginoon unti-unti niyang inaayos ang buhay natin. Hindi tayo nabubuhay ng padalos-dalos, hindi tayo nabubuhay ng parang wala tayong kinikilalang otoridad sa buhay natin dahil alam natin na merong Diyos na nagmamahal sa atin. Remember the story of Joseph. Nung time na binenta siya, napunta siya kay Potiphar, ang ganda na ng ginagawa ng Diyos sa buhay niya, and then suddenly, nung naging mataas na yung posisyon niya, eto na yung temptation. Yung asawa nung kanyang boss, paulit-ulit siyang tinutukso. Paulit-ulit siyang tinutukso, araw-gabi, pero hindi siya pumapayag. Bakit, Pastor? Kasi lagi niyang sinasabi, how can I do this great wickedness and sin against God? Hindi dun sa boss niya, kung hindi ang lagi niyang iniisip ay ang Panginoon. Meron siyang fear of God. Napakulong siya, nagsuffer siya, ginawa niya yung tama, pero eventually, God led him to the highest position in Egypt. Ang Diyos mismo ang nag-vindicate kay Joseph. Tandaan mo to, kaibigan. Not every open door is from God. Hindi lahat ng pinto ang bukas dapat mong pasukin. Hindi porket may oportunidad, naramdaman mo parang okay ito gagawin mo na. Tandaan mo that the heart is deceitful above all else. Sabi ni Paul, everything is permissible, but not everything is beneficial. Everything is permissible, but not everything is constructive. Kaya tanungin mo sarili mo, Lord, kalooban mo ba to? Mukhang maganda, mukhang okay, pero ang tanong, Panginoon, kalooban mo ba to? Sa paglakad natin sa Diyos at pagrespeto at paggalang natin sa Kanya, aayusin niya ang buhay natin. Pero hindi lang basta aayusin ng Panginoon at iaalay niya ito sa Kanyang kalooban. The fear of the Lord transforms our hearts. It changes us from the inside out. Hindi lang panlabas, kundi babaguhin ng Diyos ang ating puso. Sabi ng Proverbs 16:6, by the fear of the Lord, one departs from evil. Hindi natin kailangan ng dyablo para sirain ang buhay natin. Magagaling tayo dun Pero magaling siya mag-deceive at lagi niya tayong tinitrigger. Kapag ang puso natin ay nakaangkla sa Diyos, may pagrespeto at pagmamahal, true fear of God
will produce real transformation sa buhay natin. The Pharisees sa time ni Jesus Christ, mga taong magagaling sa batas, mga taong matataas sa lipunan, may posisyon, nakapag-aral, they knew the law, they were religious, they look righteous. Isipin mo yung mga itsura nila, grabe. 'Di ba? But their hearts were far from God. Sabi ng Matthew 15:8, sabi ni Jesus, these people honor me with their lips, but their heart is far from me. Ang hinihintay nila ay hindi ang recognition ng Diyos, kung hindi ang recognition ng tao sa kanila. Nakafocus yung lahat ng ginagawa nila sa kanilang buhay, hindi sa Panginoon. Ito yung sinasabi ni Paul, that whether I eat or drink, I do it all for the glory of God. Kung ngayong oras na ito, your heart is far from God, at naririnig mo ang mga salita na ito, this is not an accident. Siguro matagal ka ng Kristiyano, nalayo ka sa Panginoon, and you are hearing this message. Huwag mong hayaan na ang puso mo ay mabuhay ng malayo sa Kanya. Kung hindi mo pa alam, sa pagkakataong ito, kung tunay mo nang tinanggap si Kristo sa puso mo, bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay mo, hindi mo alam kung sa langit ka pupunta pag ika'y namatay. Kapatid, nais ng Diyos na bumalik ka sa Kanya, umaming ka na ikaw ay makasalanan, sumampalataya ka sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi ng salita ng Panginoon, siya ay namatay, inilibing, at muling nabuhay, at siya ay muling babalik para kunin ang lahat ng taong sumampalataya sa Kanya. For whosoever shall believe in the name of the Lord shall be saved. Tandaan natin that human intelligence is nothing compared to God's wisdom. Limited lang yung alam natin, but God is all-knowing. At kung titignan mo ang buhay mo at ikukumpara mo sa buong universe, para ka lang isang napakaliit na buhangin sa dami at ganda ng creation ng Panginoon. And yet, mahal ka ng Diyos at nais ng Diyos na makasama ka niya sa kanyang tahanan. Ang sabi niya sa kanyang salita in Isaiah 55 verse 8 to 9, for my thoughts are not your thoughts, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. Trust His wisdom. Mapagkakatiwalaan mo ang Panginoon. Live with the fear of the Lord. Kaibigan, mabuhay tayo ng merong matinding paggalang at pagrespeto sa kabanalan ng Diyos. God bless po sa inyong lahat.